kapwa ko dyan sa bahay, huwag kayong matakot pag yung sobra-sobra na yung panamantala sa ating mga kasambahay. Kailangan natin lumaban, mga kapatid. Kasi huwag na natin hayaang lumala yung mangyayari sa atin bago natin bigyan ng pansin. Tingnan mo si Ate LG, saka siyang nagreklamo, saka siya nalaman ng mga tao, malala yung nangyari sa pagkatao niya. So sana hindi mangyayari sa ating mga kasambahay. At yun, maraming salamat sa pagtatanggol niyo sa amin. Sobra. Diktahan mo siya kung anong gawin niya sa affidavit niya? Your Honor, hindi po totoo siya po ang gumawa ng sarili niyang affidavit. Kasi siya po talaga ang sumuntok sa gilid ng mata ni Ate Elvie sa bandang kaliwa. Subscribe ba ito, Mr. Chairman? Yung unang affidavit niya? Opo. Meron tayong kopya nung... Sinong nag-subscribe? Sinong fiscal na nag-subscribe? Before, we have the prosecutor sa Batangas here. Sa inyo ba nanumpa? Yung dalawang sinumpa ang salaysay ito Yung una, gusto ko malaman sana, prosecutor, kung sino ang nag-subscribe nung unang salaysay, yung first affidavit. Good morning, honorable senators. The first affidavit subscribed before private lawyer, Attorney Aguirre. Attorney? Aguirre. Abogado ito? Yes, he's a practicing lawyer in Batangas City. Lawyer ng? Batangas City. Private po. Private practice. Yes po. Apa, Notary Public. Okay. The second one? Good morning, Your Honors. I'm Prosecutor Gonzalez. We only have a copy po of the first sinumpaang salaysay, which was dated August 22, 2023. That is the only one we have on our file po. You do not have the second This is the affidavit? first time, sir, that I'm hearing of the second affidavit. This was... There is a second sinumpaang salaysay. Sino tong Roberto Santos, OIC Provincial Prosecutor? Your Honor, Mr. Chair, if I may. Go ahead. Yung pangalawa pong statement dyan, si IDG na po ang kumuha niya, yung investigator namin. And pinasubscribe namin kay Fiscal Santos. Fiscal Santos of Occidental Mindoro. Occidental Mindoro. So, Mr. Chair, yung balikan ko lang itong mga fiscal, pang ilang salaysay na yung nakarating sa inyo na kayo nag-subscribe? It was not subscribed for us, Your Honor, but it was subscribed before a notary public. Part of the counter affidavit. It was attached in the counter affidavit submitted by respondents Castro. Ruiz. Okay. So, balikan kita. Sabi niya, diniktahan mo siya na para magsabi ng gano'n sa affidavit. Tapos yun, dinay mo. Your Honor, nasa saktong edad po siya para diktahan. Siyempre kung ako man po, hindi rin ako magsunod kasi nasa edad na ako, ba't magpadikta ako sa tao? Ano bang grado mo? Ikaw natatakot sa'yo Jim. Hindi naman po ako nananakot, Your Honor. Po kami nananakot kasi po tindahan. Google Pay ka lang. Hindi po ako ng Google Pay, Your Honor. Ano ginagawa mo? Wala po. Talaga? Sige, mamaya. May hamon lang ako dito, Mr. Chair. Mabilis lang. Nandiyan yung mga abogado mo, di ba? Willing ka ba mag-submit sa isang polygraph test kayong dalawa? Kung nagsabi kayong totoo, hindi? Payag ba kayo? Ang tanong ni Senator Tulfo, payag ba kayong sumailalim sa isang polygraph test? Yes or no lang yon. Kasi kung pumayag kayo, ngayon na mismo, bago mag 5 o'clock, magpapadala ko ng tao na rito. For the information of Senator Tulfo, the National Bureau of Investigation Polygraph Division is about to arrive. Papunta na po sila at ready na po sa poly. We have directed the NBI to produce their polygraph machine before this committee. You better ask your client to answer, not you. Yes, Your Honor, kung lahat po kami, pati yung mga testigo nila at lahat-lahat. Only asking you, not the others. Ikaw ang tinatanong ni Senator Tulfo at yung asawa mo. Kayong dalawa lang. Dapat po, pare-parehas po kami. Ikaw nga ang tinatanong lang O asawa mo Answer! Kung hindi po sila kasama daw po,
ay pwede pong... Ano kinalaman nila? Kasi ikaw lang tinatanong ni Senator Tulfo. kasi po nagsisinungaling sila. Sa amin nila tinuturo yung ginawa nilang kasalanan. Hindi nga, mamaya ko na sila tatanungin, ikaw lang tinatanong ko. Tanungin mo lang ako, yes or no, ikaw lang. Huwag mo nun sila intindihin, yes or no. Hindi po. Dapat kapare. Hindi, so ayaw mo. Opo. Ikaw naman, Mr. Ruiz, yes or no lang. Para malaman kung nagsasabi kayo ng totoo. Kung ano po yung sinabi ng aking asawa po, yun na po ang ano. Pero alam nyo, in the court of public opinion, guilty na agad kayo kasi tumatanggi kayo. In fact, we're helping you. Alam mo ba itong ginagawa namin? Tinutulungan namin kayo. Kasi kung talaga wala kang tinatago, nagsabi ka na totoo, you will say yes. At maaaring ito yung magbibigay linaw sa amin lahat na maaaring ang inosente kayo. Maybe. Pero yung pagtanggi nyo, dito lumilitaw na meron kayong tinatago kasi kung wala kayong tinatago, heck, sige, lie detector test kahit ilang beses pa. Let the records reflect that spouses Ruiz are being advised by their counsels right now. Mr. Chairman. Can you answer? May tanong ni Senator Tulfo, Mr. Ruiz. Kung wala kayong tinatago, papayag kayo eh. Your Honor, ganun din po dapat sila kasi sila yung mga gumawa sa amin nila pinapatong ginagawa. Hindi, mamaya na ngayon sila. Okay? Huwag mo akong turuan, huwag mo akong diktahan. Alam kong ginagawa ko. Sorry. So kung alam kong ginagawa ko, dapat alam mo rin yung sasagutin mo. Ang sagot doon, yes or no. Huwag ka na magbigay pa ng pasikot-sikot na sagot. Kung no, no. Mrs. Ruiz? Kung yes, yes. Wala nang paligoy-ligoy pa. Again, the answer will be made upon advice of the counsel. Then Senator De La Rosa will be recognized. Yes. Pasakitin muna natin. Ruiz, upon advice of your counsel, what is your answer? Pag pumayag po sila, papayag po kami. Hindi nga ma'am ikaw lang tinatanong ko, ba't mo ako tinutulak sa ibang tao? Mukhang mahina ata yung lawyer mo Magpalit ka kayo ng lawyer. Kasi mali ang tinuturo sa'yo, mali ang binubulong sa'yo. Dapat lang sasabihin ng yes or no. O kinakanta ka natin ng Bayang Magilyo ng lawyer mo. Tagal-tagal. Yes or no lang. Sige po. So yun nga mga kapatid, tapos na natin pinanood yung matinding pagtatanggol, matinding binitawan ni Senator Estrada. Maraming salamat sa iyo, sir, dahil sobrang saya dahil bilang isang kasambahay, yung walang kakayahan lumaban, pero yung nakita namin, yung mga saya lang. Ayan, Ate Elvie, ay sana makakita po kayo kahit isang mata lang po, kay masaya kami para sa iyo. Ayan, good luck po, Ate Elvie.